Ito na naman tayo guys. Episode na naman tayo today. Actually nag-episode ako kanina pero hindi pa din ako masyadong makapagsalta. Tapos barila na naman yung lalaroin ko, so hindi na naman ako masyadong makapagsalta. Pero ibang bago. So kapon, minom ako ng gamot pagkatapos ko maglaro. Pang kontra sa sipon sa ubo. Sobrang lakas ng gamot. Walang ilaglag ako eh. Tulog ako agad So, gabi na ako nagising. Kung pa dapat may jam kami sa isang banda kasi mukhang hindi na matutuloy. Sabi, may jam daw kami kailan ba yun? May jam daw kami mamaya pala, mamayang hapon. Pero hindi ko alam kung matutuloy din yun. Tahimik sa group eh. May nagchat-chat. Nagsasabi kung may tugtog nga kami o wala or kung cancel na ba o hindi. Para sila. Medyo magugulo sila kausap eh. Eto. So tayo ng barilan today. Medyo parang ang bagal niya kumonek. So di ko alam baka maintenance ngayon. Maintenance yata eh. O hindi naman. Mabagal lang talaga siyang kumonek today. So, dapat sa pagkakatanda ko, kanina, wala talaga sa plano, hindi dapat kami lalabas, pero biglang lumabas kami. So, kasi nang inggit si Tin, kumakain sila ng hindi naman labas yung Discord chat. Saan pa tayo? Nag-offline na siya. Nang inggit si Tin kasi kumakain sila ng pancit canton. Tapos yun, biglang nagkayayaan na cancel daw. O di sa kabila. Nagkayayaan na pumunta doon kila Tin. So yun, punta kami doon. Kami ng bumili si James na Jollibee na isang family pan, tapos bucket meal na manok. Una sabi wala daw manok, mag-wait ako may 15 minutes. So sabi ko di sa McDo na lang bumili kasi mas masarap din naman yung tag dito, yung fries ng McDo. So sa McDo na nga lang. Tapos yun, tapos nagantay kami ng matagal. Tapos yun pala, pinansya din yung yung chicken doon. So yung pala yung naantay namin chicken, nandun na din. So yun.
Saan nagpunta yun? Tumalon. Tangin na kabilang tao dito. The fuck was that? Tapos yun, di nag-ano kami. Tawag doon. Pag dumating din yung chicken, pero bumili pa rin kami ng fries sa kabila. Tapos bumili ng kape. Tapos bumili sa Starbucks. Tapos dumiretso ka Latin. Tapos pagdating namin doon, syempre lamon, kwentuhan, catch up as if hindi kami magkasama mga kahapon. Tapos... Tapos yun. Mukhang di ako makapaglaro nun ha. Ano lang tayo? Street Fighter na lang. Teka. Tapos yun, ito kami, siguro kami ng Uno. Medyo nakabawi ako today. Nakabawi ako sa Uno. Which is good. Nakakatawa din. Meron din ako mga inside realization habang naglalaro kami ng Uno. Kasi, it's been a long time din na nagkaroon ako ng outside friends na hindi work related o kaya hindi music related. So, may mga in common din naman kami. Kagaya ni James. Si James may siya may siyang maglaro ng PC games, ng mga RPG games, console games. Si Kenneth at one point ganun din. Tapos si Mark wala dun eh. Medyo on the down low pa rin siya eh. Tapos on the down low pa rin si Mark. Tapos yun, kalaro namin sila Riz. Pero yun nga, balik tayo sa realization. Inisip ko na parang yun din siguro yung nawawala na part ng buhay ko right now is yung friends na makaka-hangout mo na parang wala lang. Parang high school lang kayo na wala namang rason kung ba't kayo nag-hangout. Pero fruitful pa din yung hangout nyo. Kung mag-hangout na kahit na wala kang mapala, mas solve pa din. Kasi ngayon kasi lately, syempre dahil matanda ka na, majority ng hangouts ng tao is may dahilan na eh. Meeting or lalabas kasi may sadya, may racket, may trabaho, may need gawin talaga sa labas, etc. Pero yung labas kasi namin parang labas lang na talagang labas na magkakaibigan eh. So I guess yun yung napansin kong kulang kasi ang saya nung ang saya nung ang saya nung tambay namin. As in, literal na enjoy lang. Literal na wala namang walang goals na kahit walang
walang requirements, walang contribution na kailangan gawin. Talagang literal na tambay, usap, have fun, catch up. Parang literal na high school tambay na magtutropa, ganun. Which is nakakamiss din pala. Kumbaga ngayon mo lang ulit maalala yung pakiramdam na ganun kasi nga as you grow old, yung time mo, ginagasta mo na ng ng parang sahod tsaka credit card eh. Medyo mahigpit ka na sa mga bagay-bagay. Binabantayan mo na yung binabantayan mo na yung gastos mo, binabantayan mo na yung kung saan mo sila nilalagay, investment mo, savings mo, gano'n. So, pati yung attention mo sa ibang tao, parang nalilimitahan na din kasi parang, mag-aaksaya pa ba ako ng panahon para lumabas, di ba? Parang, syempre, minsan makikita mo yung mga set of friends na parang hindi mo mararamdaman yun kasi they feel like home. So, I guess yun yung gusto kong sabihin. Parang, nakakamiss din mapunta ulit sa ganong sitwasyon na parang para kayong mga high school na yung set of friends mo is yung home mo na as in walang kalatoy-latoy yung tambay nyo. Walang nag-group study. Talagang nag-enjoy lang kayo. Kami, naglaro lang kami na Uno. But, I must say, it's the most fun that I've had aside sa playing music in a long, long time. Which is, alam yun, kakatawa eh. Sarap siya sa feeling. So, medyo malungkot nga kasi alis na din si Tin. So, syempre, mamimiss siya kami, for sure. Nanonood nga siya nito eh. So, sure ako mamimiss mo kami. Pero syempre, mamimiss din namin siya. Hindi namin alam kung saan kami tatambay. Although, pwede pa naman kami tumambay sa kanila. Kasi nandun pa naman yung utol niya. Tsaka nandun pa naman yung mga kids niya. So, that's good. That's good. Pero yun nga. So, naisip ko is paano kaya magiging adjustment niya pagbalik niya sa abroad. Kami, paano rin kaya magiging adjustment namin, no? Sabi ka mag-install siya na Uno eh. Tin, mag-install ka na Uno. Para makapaglaro tayo sa phone mo. O kaya yun nga, yung sinabi nating lalaroin natin na Phasmophobia. Ngayon pa din natin yan. Pero, going back to my point, nakakamiss yung ganong feeling. Na maalala mo yung mga senseless sitting down na magkukwentuhan lang kayo, upo ka lang, hindi pa siyang oras. Hindi mo papapansin, lumipas na yung oras. Tapos, siya, kita lang ulit bukas. Kaya mamaya, kakain lang kami lunch. Ganun. Medyo bitin nga yung Uno eh, kasi ang saya talaga. Kalaro namin si kanina. Yung anak niya, siya, si Kenneth, ako, tsaka si James. Si James pa din yung MVP sa mga lakad namin kasi that guy. Sobrang laki ng sinushoulder niya sa lahat ng gala namin. Siya talaga lahat. Parang siya yung glue ng tropahan eh. Tama din si Mark eh. Kasi last time napag-usapan namin yung difference ng iba't ibang tropa. Tapos napag-usapan namin na itong set of tropa na to medyo toxic sila. Ito namang set ng tropa na to ang taas ng expectation sila sa isa't isa. Pero yung
set of tropa na kila James, hindi mo mararamdaman yun eh. Kasi ma-at home ka. Kumbaga parang walang magpapamukha sa'yo ng mga gantong bagay, walang nang down. At the same time din naman, kasama naman doon sa tropahan yung sasabihin nila sa yung insight nila for your betterment na hindi ka naman ma-offend, which is yun yung maganda. Pero diba, ayos eh, nakakamiss talaga yung gantong bonding na lalabas ka lang. Sana magkaroon pa kami ng more gantong gathering na kahit nakaupo lang kami tapos nagkukwentuhan ng wala eh, ayos lang. Kasi minsan na to engulf tayo with work, nakakalimutan na nating enjoy yung buhay. Nakakalimutan na natin na i-enjoy yung view, i-enjoy yung ride. Parang kagaya nung sinabi ko sa anak ni Tin nitong nakaraan na parang may may multiple sets of parang scenarios para i-explain kung paano ba tumatakbo yung buhay. One part is para kayong artista, at the same time para kayong tumatakbo ng marathon. Which is yun yung naging topic namin kay Mark last time. Parang sa isang banda sa isang point ng buhay mo, ikaw yung main character, tapos habang tumatagal umisod ka lang, nagiging supporting actor ka na lang, habang tumatagal nagiging extra ka na lang. So depende sa phase mo sa buhay yon. While yun yung I think best explanation ng aging. May iba matanda na sila, main character pa din sila, siguro yung mga sobrang yaman, ganun. Pero yung mga tulad ni tingnan tayo ng Steam games, shopping nga tayo sa Steam. Yung mga tulad ni tayo dito, tulad nila Henry C, ganun, sobrang yaman pa din nila and shit. Uy, nice ass. Pero yung kagaya nung may mga matanda naman na olats din, di ba? Na olats sila sa dulo. As it should be. Well, hindi naman olats, pero parang dapat as you grow old, parang nagsishift na yung priorities mo papunta sa kung what's best for your children rather what's best for yourself. Pero syempre, may ibang tao na kaya nila pagsabayin yun eh. May ibang tao na kaya nilang iangat yung buhay ng anak nila, kasabay ng buhay nila, yung mga nagdodoktor, wala namang masama doon. Pero syempre, for us commoners, dadating yung time na kailangan natin pumili kung kunyari, diba, nagkaroon ka na ng anak, tapos yung pangarap mo is sumikat bilang banda. I mean, kaya naman yun kung susubukan mo, kaya naman yun kung mag-grind ka. Pero syempre kasi, minsan pipiliin mo yung risk eh. Paano kapag may anak ka na, diba? Tapos, yung time mo nauubos sa labas, hindi mo na natututukan yung anak mo. So, dapat na ma-manage mo din yung responsibilidad mo sa bata. Nabibigay mo din sa kanya yung atensyon na kailangan niya. Wala ka napapabayaan. Siyempre, sasabihin naman ng iba, hindi ko afford yung luxury na yun eh. Which is totoo naman. May iba na kunyari, nagbabanda siya, tapos tumutugtog siya sa bar, tapos can't afford niya. Pero siyempre, magkaibang bagay yun. Diba, kung yun yung source of income mo, I guess that's fine. Pero kung halimbawa, may source of income ka na maayos, tapos, ito ang bigay ako example. May sound tropa. Magaling siya kumanta. Magaling siya magsulat ng kanta. Pero,
independent artist siya. Gusto niya sumikat bilang parang si Evidancel. Which is wala namang masama. Sumasali siya sa mga contest, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Tapos, hindi naman yun yung main source of income niya, may work siya. Pero syempre, siguro, hindi yung gusto niya maging source of income. Diba? Napakagandang pakinggan na yung hobby mo is also your main source of income. So, parang hindi mo ramdam na nagtatrabaho ka. Ngayon, ang problema is, minsan, dadating ka sa point na yung dream na gusto mo maabot would require you to sacrifice more than what you can afford. So, kagaya nun, 3 na yung anak niya, tapos yung misis na niya nag-work. I mean, kaya naman ng misis niyang saluhin yung workload. Pero syempre, gaya na sabi ko sa anak ni Tin, yung pagkakaroon ng salary, hindi sapat yun eh. Kailangan ma-realize mo sa sarili mo na bukod dun sa salary, kailangan meron kang ipon, kailangan may extra ka, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan may budget ka sa ganito, paano pag nagkaanak ka, pambayad sa school, pambayad sa tuition, pambayad sa miscellaneous. Alam yan, naman bagay na i-consider. Lahat naman gustong sundan yung pangarap nila. Pero, meron kasing parang part ng buhay mo na dapat ka na mag-decide kung ipopursue mo ba siya o hindi. So, I guess, the moment na mag-start ka ng family, the moment na mag-start ka magkaroon ka ng anak, medyo kailangan yung passion mo for something na i-pursue mo, magiging hobby mo na lang siya. Kasi, syempre pangit naman pakinggan na pag sabi mo, bawal ka na mangarap. Hindi naman sa ganun. Pero kasi, kaya ba ng means mo? Kumbaga, at the end of the day, you're gonna have to ask yourself, worth it ba na i-pursue mo pa yung dream na to, nauubos yung budget mo lahat sa pag-pursue ng pangarap mo. Sayang kasi pag nagkaroon ka na ng anak, parang yung pangarap mo dapat yung pangarap na nila eh. Kasi dapat tapos ka na sa pagbibuild ng sarili mo. Kung hindi ka man tapos sa pagbibuild ng sarili mo at kaya mo pang i-build higher, basta kaya ng means mo. Basta hindi mo mapapabayaan yung pangarap nila. Pero the moment na mag-suffer yung pangarap nila, then I guess you're not doing a good job to becoming their parent. Kasi, inuna mo pa din yung sarili mo eh. Wala masama na ituloy, pero dapat alam mo lang yung consequences na it comes with a price, it comes with sacrifices. So, the bottom line is, how bad do you want it siguro is the question. Kung gaano ka ba ka-ready na i-pursue yung dream na yun. Ano bang kaya mong itaya? Parang, di ba? I guess that's the question. That's the question that you have to ask yourself. Ang hirap eh. Ang hirap i-discuss to without sounding like a total asshole na hindi kinoconsider yung means at capability ng ibang tao. I mean, I understand yung capability mo. Maybe you can. Who knows? At the end of the day, it's still your decision. Siguro, tanong ko lang talaga dun is, how bad do you want it ba? Kailangan sa every step na you make, wala namang mali o tamang sagot eh. How far do you want it ba? Ano ba yung bagay na kaya mong i-put on the line? Ano ba yung, sabi nga nila, di ba, kung susugal ka, make sure na yung isusugal mo is money you can afford to lose. Pero syempre, pag may anak ka na, there's a price for trying to pursue your dreams. Kagaya nung, yun nga, yung top ako nagbabanda. Syempre, required siya na tumugtog-tugtog sa labas, huwag magpahinga. So, kahit paano sabihin natin mawala siya na oras sa anak niya, hindi lang naman monetary value. Sabihin na natin kaya ng pera niya. Hindi lang naman monetary value ang kailangan ng bata. Kailangan niya ng attention, pag-aalaga, presence ng magulang. I mean, maintindihan naman niya yun. I mean, may buhay ka din naman na gusto mong ituloy, di ba? So, there's nothing bad about that. Yun lang siguro. So, kung mag-start kayo ng family, I think, pinaka-best
pinaka-best na decision na or pinaka-best na itanong mo sa sarili mo is, are you ready na to end your self-building process? Parang tapos ka na ba na i-build yung sarili mo? Ready ka na ba na mag-build ng iba? Kasi nag-anak ka na eh. So, dapat siya na talaga yung binibuild mo. Dapat meron na siya ng undivided attention mo. Pwede naman na disgrasya ka. Pero again, that's your fault. So, dapat pananagutan mo. Dapat iset aside mo kung ano man yung gusto mo para sa sarili mo para i-person yung gusto, yung future ng anak mo. Pero syempre, sabihin ng iba, kaya nga ako nag-grind kasi para sa kanya nga ito eh. Para pag yumaman ako eh. I mean, I hear you. Pero again, gotcha yun eh. It's a game of chance. So my question is, again, yung bang malulus mo dyan is something you can afford to lose or no? Diba? So, yun lang din siguro. Kasi kagaya ni Tin, sa ibang bansa siya nagwo-work. Yung work niya para talaga sa kids niya. Kailangan niya talagang magsakripisyo. Which is iba yun dun sa setting ng topa ko na pwede niya na siyang mag-work dito sa Pilipinas. Kaya niyang isupport yun. Kaso, dahil sa mga decision making niya, nilalagay niya sa alanganin yung future ng anak niya. Kasi, imbis na nakakaipon na sila para makapasok yung bata sa mga eskwelahan, nauubos pa rin sa self-building program niya. I mean, sana may backup plan siya. Kasi we're entering, ilan taon na ba ako? Hindi ko alam eh. Ito, taon na ba ako? Mas matanda pa sa akin ng dalawa yun eh. So, 1988 minus 2024. So, 36 na ako. So, malamang 38, 40 na siya. We're entering that age. Pa 40 to 45, malapit na tayo sa retirement age. So, dapat ngayon pala nag-iipon na siya ng pang-emergency plan niya, pang-retirement niya. Diba? Para yung educational plan ng anak niya. Paano kung yung anak mo, para mga 7 lang o ganun, diba? At pinaghahandaan na niya yun. Dapat nasa pag-iimpok na siya. But we're not deciding for them. I mean, random thought lang naman yun. Kasi ako, I'm encountering the same problem. Ang problema ko naman is, gusto ko ng isa pang anak para sana alagaan. May magbabantay doon sa isa pa namin anak. Pero siyempre, napaka-stupid naman na decision na mag-anak ka para may mag-alaga doon sa isa mong anak. Kasi hindi naman yun responsibilidad in the first place. So, nandun ako sa crossroads na yun. So, kung na isa pang anak, para ma-ensure na hindi mapapabayaan yung panganay kong anak. Pero at the same time, naintindihan ko na hindi naman yung responsibilidad yun. Also, at the same time, natatakot ako na baka mamaya special din yung makuha kong anak. So, alam mo yun, parang hindi ako makatulog gabi-gabi kasi inisip ko na, sino mag-alaga kay Yeshua pag wala na ako? May aircon pa ba siya? Someday, makakain pa ba siya? Baka mamaya maging palaboy siya sa kalsada. So, yan. Kaya itong mga outing-outing namin, I think it's a breath of fresh air kasi naalis ko yung utak ko sa mga ganong bagay. Kumbaga nakapagpahinga ako at some point. Dati kasi ang outlet ko music lang. Siyempre, pag same lang yung outlet mo, it kinda grows on you, tapos parang mabobore ka na same lang yung same lang yung Dinosaur 404 game. Diba? Parang same lang yung same lang yung mangyayari. Same lang yung mangyayari. Wala ako sa train of thought ko na. I mean, parang alam mo yan. Parang, paano na lang yung ko, diba? Ang hirap eh. Ang hirap isipin, ang hirap problemahin, parang so yun, kaya malaki talaga yung natutunan nito mga outing namin, mga labas-labas, kain sa labas, laro ng Uno, kasi kahit pa paano nakakalimutan mo yung mga real life hassles mo, or kung hindi ka man matulungan makalimot, at least pag balik mo doon dahil masaya ka nung tumambay-tambay kaya, medyo supercharge ka. Meron kang positive energy para itakal siya ulit. Pero alam mo,
Meron ako mindset kasi sa ano, daya naman, meron ako mindset sa ano sa mga ganyang problema that has always worked for me. Noon kasi, kunyari, sinabi to ng classmate ko ng high school may problema ka muna isipin. Sabi ko, it's not gonna solve itself kung di ko siya isipin. Tapos, nung parang nawala na talaga ako ng solution, doon ko na-realize na hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya susolve. Minsan matagal lang talaga dumating yung solution. Kung bigyan mo yung time mo na mag-relax, kalimutan mo muna siya ng konti. Time mo huminga-hinga, ganun. Time mong tansyahin muna yung feeling, tansyahin mo muna yung pakiramdam. Try mo muna mag-isip na ibang bagay, tapos before you know it, biglang, mag-isip na ako ng solution. Damn. Parang ganun din siya. I'd say parang ganun din yung feeling. Kasi, nangyari sa akin with guitar playing yan na parang, nangyari sa akin with guitar playing yan na parang, may isang kanta hindi ko mabuo, tapos hanggang sa sumuko na ako kasi na-understand ko na it's probably a physical limitation. Kung hindi ko siguro magawa kasi hindi ako physically fit o kaya hindi physically fit yung daliri ko or hindi pa ako physically equipped para gawin yung ginagawa ko sa gitara. Tapos sinigilan ko na siya, gumala ko ibang bagay. Tapos nagulat ako na parang after a few years, tinry ko lang randomly yung pyesa na nahirapan ako. Parang dahil natugtog ako ng ibang bagay, kumbaga hindi ko napansin na yung small exercises na ginagawa ko doing other things, nakatulong siya para mag-strengthen yung fingers ko to do that thing. So, minsan ganun din yun So, habang meron kang hindi ma-solve na solution, minsan bigyan mo yung sarili mo na gumawa ng ibang task. Baka mamaya, yung ibang task na ginagawa mo, may factor yon na makakatulong sa'yo na makaisip na, pwede ko itong i-apply dun sa isa kong sa problema ko like a few days ago. Tapos magugulat ka na, kumaya na nga siya, no? So, I guess, minsan try mo lang. Kaso, medyo hypocritical pero parang ang tagal ko na kasing inisip yung problema ko sa anak ko Sino mag-aalaga? Medyo ang tagal ko na siyang set aside pero wala pa rin ako maisip na solusyon. Yun siguro yung final master problem ko sa buhay. Siguro kailangan ko mandukot ng bata sa kalsada yung mga iniwan ng mga parents sila para kuhanin sila as my own. Baka yun yung magiging solusyon sa dilemma ko about, my child. Daya naman. So, yun yung mga random na naisip ko kanina sa biyahe. Pero masarap talaga mag-uno. I mean, kung meron man nakikinig nito na naghahanap ka ng hobby na pwede mo pagkabalahan, try mo yung uno. I think may enjoy mo siya. Makakuha ka ng purpose. Purpose driven by uno. O kaya chicken uno. O kaya uno soup. Mali mo, di ba? Yung una kong naisip na solusyon doon is mga ibang bansa din. Kaya ikaw, feeling ko minsan ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi hindi ka dito sa Pilipinas nagtatrabaho or huwag ka mahiya kasi or huwag mong tingnan na mababa yung sarili mo kasi ako nga nitry ako mag-apply sa Canada, hindi ako natanggap kasi wala yung course na pasok ako, wala talaga hindi nila kailangan so yung mga challenges sa pagdadaanan mo hindi naman din biro yun, so you have to give yourself credit. So huwag kang matakot na ma-reject, kasama sa buhay yun. Tsaka kung reject ka nila, kawalan nila yun. Ayos mo na tao so huwag kang malungkot, sama talaga sa buhay yan. Tuloy-tuloy lang, kaya mo lang. Pag hindi mo inisip, baka may solution somewhere or malay mo habang gumagawa ka ng ibang bagay, baka makita mo dun yung solusyon sa problema mo. Baka biglang dun pala siya nag-i-exist. Hindi ka na lumalabas ng bahay kasi busy ka sa ng bahay nyo. Kakakulong mo sa bahay nyo, hindi mo na-realize na yung solusyon pala ay nasa labas ng bahay. So yun. Ang galing, no? Saan na punta yung usapan natin? From
from paglalaro ng Uno to some self-realization shit. Aside from that, ano pa ba pinagagawa ko lately? Nag-abang ako ng naghanap ako ng mabibilan ng hard case para dun sa bass ko kasi yung bass ko, of course malaki yung bass, pero ang problema ko talaga is yung song gitarang offset. Kasi mas malaki yung body shape nun kesa dun sa dun sa bass ng konti. So, normal guitar lang siya. Yung length niya, which is yung haba ng gitara, is mas maliit doon sa bass, pero yung width niya, medyo mas mahaba siya doon sa bass. So, yun yung problema ko. Kailangan ko kumuha ng case na pwede silang dalawa para hindi sayang yung pera. May mga na-contact na ako in a few, medyo hindi lang sigurado talaga kasi yung sukat, so nahihirapan talaga ako maghanap. Pero, yun, hopefully sana makahanap para ma-set aside ko na yung hurdle na yan. Uy, binibigyan ng flowers kay Tita Ninang. Ay, hindi pala. Tao pala yan. Yun. So, ano ba? So, may tugtog daw kami ng 11. So, may makikinig dito at manonood sa 11 sa banda ko na Nina Virgin sa Cafe Calzada. Manood kayo. Dapat may tugtog din kami ng sistema. Pero, yun nga, di pa nagpaparamdam yung mga tao. Sabi may practice kami ng Tuesday, walang pumunta. Sabi may practice kami ng Wednesday, hindi wala rin nag-message. Sabi may practice kami ng Thursday, I don't know. So, hindi pa alam yun. Tentative pa. Tapos, ano pa ba? Ito kami sa 26. Album launching yata ng isang banda. Pero sa The 6 yun, malayo eh. So, dapat nagpa-practice na ako. Actually, dapat check ko na yung effects ko kasi kailangan kong maset kung tama ba yung settings ko. Kailangan ko maalala kasi ang tagal na eh. Nung huli ko siyang binuksan eh. So, I might do that later. Or baka doon sa tugtog na namin. Who knows? Para na. Ano pa ba? Wala na. Nakasimula ng barilan eh. Siguro kailangan ko maglalabas pa more. Para may mga isip pa ako na episode ideas or ranting ideas. Ayan, nag-download pala ako ng ng Ancient Aliens nung nakaraan. So, yun yung pinapatugtog ko ngayon pag natutulog ako. Or piniplay ko na sounds. Kasi mas nakakahimbing yung ganun eh. Nag-isip-isip din ako ng mararakit eh. So, kung may naisip ko yung racket dyan, aside sa isa kong fan, which is si Tin lang. Post na sa baba. Baka may ideas kayo dyan na pwede nyo akong isali. Basta wag sugal. Pass tayo sa sugal. Ayun. Siguro hanggang dito na lang muna. Kasi wala naman ako malaro. Nakatamad naman mag Street Fighter. Nakatamad mag Helldivers. Ba meron dito? May Valkyrie, may Lunar ba dito sa isa sa mga paboritong laro ni James yan eh. Yung Lunar Silver Star Story. Ang tanong, meron ba dito? Yun naman pala eh. May remaster naman pala dito eh. Coming soon pa lang pala. Okay. Ayun. So, wala. May Valkyrie profile ba? Valkyrie. Paborito din ni James to. Valkyrie profile. Wala. May Valkyrie Elysium. Ano ang Valkyrie Elysium? The war on Parang ang pangit. Parang hindi ko vet.
pangit. Pero solid daw, sabi niya. Not up my alley. Ayun, yun na talaga. Babakan to. Tsaka ulit pag may naisip ako. Ang hirap mag-stream ng sunod. Kailangan ko ng maraming stack of shit na nangyari sa buhay ko para marami akong makakwento. Right? Peace. Bye.